Celso Castillo po ng Mansalaya State. Kasi po, nanonood po ako ng mga ano ninyo, pag-aralan natin. Tapos, meron po kasi akong na-encounter na sa Facebook about sa kaligtasan. May mababasa po tayo na meron tayong bahagi sa Mateo 7:21. Ngayon po, meron din naman po tayo mapabasa na walang bahagi. Marami po kayong binabanggit na sa Bible po nilista ko. Ngayon po, nagkakaroon ngayon ng division. May sumasama rito sa may bahagi, may sumasama sa walang bahagi. Bilang denomination po ng Seventh-day Adventist, ano po ang ating stand dito? May bahagi po ba tayo o wala? Bilang mga Seventh-day Adventist po, yung pinakang po natin sa kaligtasan. Ang baga yung ating belief talaga Yan, sa yung belief. kabuuan, yung tinatangkilik ng ating iglesia. May bahagi po ba tayo? May bahagi, wala sa kaligtasan. Sige. So, siguro, total na nag-lecture kanina about righteousness by faith ay si Brother Gomer. Unahin ko muna, Doc Rico, ha? So, Brother Gomer, may bahagi po ba o wala? Okay. Alam niyo po kasi yung tanong po na yan ay very confusing. Kung may bahagi ka o wala. Pag sinagot ko po yan ng wala, ang susunod na tanong, so, hindi na ako magpapabautismo. Hindi na ako magsisimba. Hindi na ako mag-iikapo. Yan po kasi yan, mga kapatid eh. Okay? Pag sinabi naman nating meron, kukontra naman sa ating fundamental beliefs. Kasi sa ating fundamental beliefs, maliwanag po yung binanggit ni Brother Johnson kanina at maliwanag po yung aking lecture kanina, mga kapatid. Kung ang ating gawang mabuti ay makakakuha ng kaligtasan, ay para tayong mga Katoliko. In fairness na kailangang mangumpisal, kailangang magtirik ng ganito, kailangan ganito, para maligtas. Ngayon, saan natin ilalagay yung tanong na yan, mga kapatid? Well, siguro, para maging balance, ganito po yon. Yung justification, may result. Dapat po may result. Pag wala pong result yung justification sa buhay ng tao, wala ho yun. Kumbaga sa gamot, placebo yun. Alam niyo yung gamot na placebo? Capsule, pero walang laman. Peke. So, ang kaligtasan, mga kapatid, nakapounded sa justification. Yun yung ating pinag-usapan kanina. At kaya ko inumpisahan doon sa topic ng kasalanan para dito maintindihan po natin saan ang ating kalagayan. Ano bang ating kalagayan? Ang sabi ng Efeso 2, tingnan mo ang Efeso 2:1. Pag binasa niyo po yan, Efeso 2:1. At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong magsalangsang at mga kasalanan. Sa ano ang bahagi nyo dyan, mga kapatid? Patay. Ano ho ang bahagi ng patay nung siya'y muling mabuhay? Meron? Si Lazaro. Nung tuwagin ng Diyos, Lazaro, lumabas ka. Ano bahagi ni Lazaro nung siya'y mabuhay na maguli? Di ho ba wala, mga kapatid? Wala po eh. Kaya nga, ang sabi nga doon, by rebellion, nahiwalay tayo sa Diyos, maging yung ating hininga ngayon, hindi nga sa atin yan eh. Yung sasabihin nila na, ay, binigyan ako ng tinapay, inabot ko, hindi ko ba bahagi yung pag-abot? Sinong gumawa para maabot mo? Ikaw? Kung hindi ka pagagalawin ng Diyos, makakagalaw ka ba? Wala pong, alam mo nga kapatid, nung tayo ay magkasala, ang dapat sa atin patay. Dapat sa atin impyerno lahat. Hindi ho mararamdaman ng isang taong hopeless na pagkatapos mong tulungan yung isang taong hopeless, tapos nung makabangon na siya, sasabihin niya, di ho ba? Ang pangit, halimbawa, si Brother Richard, halimbawa, niregaluhan ako ng sapatos. Okay, niregaluhan ako ng sapatos. Adi, tinanggap ko. Ngayon, nung matanggap ko na yung sapatos, sasabihin ko, binigyan niya nga ako ng sapatos. Ay, kung hindi ko naman tinanggap yung sapatos na binigay niya, may sapatos ba ako? Oh, ginawa ko yung bahagi ko. Anong bahagi ko? Tinanggap ko. Ay, kung hindi ko tinanggap, may sapatos ba ako? Ano sasabihin niyo sa akin, mga kapatid? Napakawalang hiya naman pala niya ni Brother Gumi. Pagkatapos bigyan na sapatos, ganyan pa ang maririnig. Hindi ho ba? Oh, ngayon, punta naman tayo. Dalawang grupo, may bahagi, walang bahagi. Okay. Yung nagsasabing may bahagi, nagsasabat ba sila? Nagsasabat. Hindi kumakain ng baboy. Nag-iikapo, vegetarian, may ministry. Sabi nila, may bahagi sila. Ibig sabihin, kaya nila ginagawa yon, yun ang maaaring bahagi nila. Ito namang nagsasabi na walang bahagi, ganun din. Nagsasabat, nag-iikapo, hindi kumain ng rumal-dumal, may ministry din, vegetarian din. Pareho lang po sila ng ginagawa. Pero itong isa, ginagawa niya yung ginagawa niya dahil nakilala niya ang Panginoon at ginagawa niya yun dahil sa pag-ibig niya sa Panginoon. Alin ho ang mas tama? Yung may bahagi
o yung walang bahagi. Kaya nga sabi ko mga kapatid, pagka yung sinabing walang bahagi, tapos sasabihin mo wala naman pala tayong bahagi, wag na tayong magsimba. Mayabang ka nga kung ganun. Di ho ba? Bakit? Hindi mo matanggap na yung ginagawa mo, wala palang merit. Ano sabi ng Lucas 17 Gs? Tingnan nga po natin yung Lucas 17 Gs. O sige nga, basahin nga po natin mga kapatid. Gayon din naman kayo. Pag nangagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na sa inyo'y iniutos, ano daw ang sasabihin? Inyong sabihin, mga aliping walang kabuluhan kami, ginawa namin ang katungkulan naming gawin. Bahala na po yung mga kasama ko magdagdag. Okay. Kapatid, lesson lang natin ng linggo yan eh. Last Sunday. Ha? Ay, ito, basahin ko. Sabbath school lesson na ito para alam natin kung ano talaga stand natin. Ano ho? At di naman papayagang ilagay ito sa Sabbath school lesson kung hindi ito ang ating stand. Okay. So, ayan. Sabi po dito, lesson na Sunday, December 14, Sabbath school lesson mismo natin ito. Sabi dito, makinig tayo. Emphasizes once again the truth that the land is the gift of Yahweh. Idinidiin na yung lupaing pangako ay regalo mula sa Panginoon. Idinidiin yan ha. And Israel can take no credit for receiving it. So, dapat walang credit na aangkinin ang mga Israelita. Ba't ko binanggit ito? Sabi dito, all Israel's success has to be attributed solely to God's divine initiative and trustworthiness. Eto na. This is equally true kung paano walang credit ang mga Israelita doon sa pagsakop sa lupang pangako dahil talaga namang regalo yun ng Panginoon sa kanila. This is equally true concerning our salvation. So kung papaanong ang mga Israelita hindi pwedeng magmalaki na kaya namin nasakop ang lupang pangako ay nang dahil sa amin, ganon din tayo may kinalaman sa ating salvation. This is equally true. Ibig sabihin, katulad din. Dapat kung yung kaisipan, walang ipagmamalaki mga Israelita, kung ba't nakamkam nila o nakuha nila, natira nilang lupang pangako, yun naman ay dahil talaga sa gawa ng Panginoon. Ganon din when it comes sa ating salvation. Sabi dito, this is equally true concerning our salvation. For by grace, you have been saved through faith. And this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Kaya kung credit ang pag-uusapan at merit, lagi namin pinaniliwanag ito. Credit, merit, wala tayong dapat angkinin dahil wala tayong bahagi doon. Nasusundan po ba mga kapatid? Ano lang ang kung technically masasabing bahagi, ano lang pala ang iyo? Cooperation. Sabi nga ni Brother Gomer, from the very beginning, hindi ka rin makikipag-cooperate. Kung umpisa pa man, hindi ka binuhay ng Panginoon, patay ka kasi. May isang pastor kaming ginagalang at hindi ko malimutan yung example ni Kuya Bing Alabata, Kuya Johnson. Ganito lang po yun, eto. Sabi niya, binigyan ka ng regalo, nung tanggapin mo yung regalo, utang na loob pa ng nagregalo na tinanggap mo. Sasabihin mo sa nagregalo, pasalamat ka, tinanggap ko yung regalo mo. Nasa tama bang kaisipan yan? Okay, mga kapatid, di po ba? O sige nga, tamang kaisipan. Binigyan ka ng regalo. Igagrab mo ba yung credit, nung regalo dahil tinanggap mo? Kasi, pasalamat ka, tinanggap ko yung regalo mo. Anong dapat mo maging attitude? I-grab yung credit o magpasalamat? Dapat magpasalamat ka dahil niregaluhan ka. Ngayon kung niregaluhan ka na, ikaw pa magmamalaki, pasalamat ka. Tinanggap ko yung regalo mo. Naku, medyo siguro naman. Wala sigurong aayon na nasa tamang kaisipan. But, katulad ng sinabi nga ng ating mga kasama, hindi porke ang kaligtasan ay regalo, hindi ibig sabihin ay walang mangyayaring pagbabago sa buhay mo. So kaya ito, sa Efeso 2:8-9, yan ang ginagamit talaga na hindi ito bunga ng inyong gawa, alin po yun, yung kaligtasan, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. At kung itutuloy sa talatang 10, sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamagitan ni Hesus Kristo, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. So sa madaling salita, yung totoong nakaranas ng kaligtasan mula sa Panginoon, meron pong merong ebidensyang makikita sa buhay niya. May external may external evidence na
naranasan niya ang kaligtasang libre na ipinagkaloob ng Panginoon. Ano makikita sa kanyang buhay? Ano makikita sa kanyang buhay? Sabi dito, iuukol niya ang kanyang buhay sa paggawa ng mabuti. Kaya nga, paulit-ulit na sinasabi kahit ng ating fundamental belief, ang kaligtasan, regalo, at yung mabubuting gawa, bunga ng kaligtasang ating tinanggap mula sa Panginoon. Ganon kasimple. Ha? Sikapin mong sikapin mong mag-ikapo kahit na double o triple times pa, go ahead. Ikaw ang laging una pag midweek, vesper at sabat, go ahead. Ha? Basta wag mong iisipin, katulad ng sinabi nila, na sa ginagawa mong yon ay magiging mabango ka at magpapa-impress ka sa Panginoon. Kasi pag ganon, walang kwenta ang ginagawa mo. Pero kung yung ginagawa mo, yung ibang ang alam ko, 60-40, sa 100, 60 na lang yung kanila, 40 yung sa Panginoon. Hindi mo maunahan pag midweek at vesper, lalong-lalo na pag sabat. Basta po ang kanilang iniisip, ginagawa ko ito, hindi para iligtas ang sarili, kundi ginagawa ko ito sapagkat tinatanaw ko ng napakalaking utang na loob ang kaligtasang pinagkaloob sa akin ng Panginoon. Then, mahalaga po yung iyong gawain yan sa harap ng Panginoon. Pero kung ginagawa mo yan para magpa-impress, sabi ni Apostol Pablo, kahit sunugin mo ang iyong buong katawan, kahit ibigay mo lahat ng iyong ari-arian, kung hindi pag-ibig ang nag-uudyok, wala itong kwenta. At panghuli, tatanong ko po sa inyo, bago mo ibigin ang Panginoon, tanong, ba't mo naibig ang Panginoon? Di ba maliwanag ang sabi sa 1 John 4:19? We love Him because He first loves us. Kaya, pag credit ang usapan mga kapatid, ibigay na natin lahat sa Panginoon. Huwag na tayong umangkin kahit katiting na porsyento, ha? Lahat ng credit, lahat ng merit sa Panginoon. Basta tayo makipag-cooperate, tuloy natin yung mabubuting gawa for the glory of God. Lagay ko lang ito. Sige. Para hindi lang Biblia ang ating batayan, babasa po ako ng ating pong statement sa ating fundamental beliefs. Ito, number 10, Experience of Salvation, page 172. Sabi po rito, even that we do in response to Christ's saving love cannot form the basis of our acceptance with God. That acceptance is identified with the work of Christ in bringing Christ to us, the Holy Spirit. That acceptance. Ibig sabihin, yung talagang mayroong ahinsya ang Panginoon. At ang sabi po rito, we can contribute nothing to Christ's gift of righteousness. We can only receive it. So yun na nga yung problema kasi di may bahagi siya kasi nga tinanggap. Yan. So, dapat maintindihan po natin na mayroon na unang salita. Wala tayong bahagi. We can contribute nothing. Bago yung salitang pagtanggap. Nilinaw na yung pagtanggap, hindi mo bahagi. Okay? So, ganun po yun. Tapos, people cannot earn salvation by their good works. Obedience is the fruitage of salvation in Christ. So, ang nagiging problema po dito ay yung pong gawa or action. Ang action natin ay hindi po yon meritorious. Pag sinabing meritorious, galing po sa salitang merit, nang ibig sabihin, kaya ka niligtas dahil may ginawa ka. Ibig sabihin, yung action natin, may gagawin talaga tayo. Dito po nagkakaroon ng problema. Hindi makapayag, meron ka talagang gagawin. Tama, meron naman talaga. Pero hindi yun ambag. Hindi siya contribution. Yung tanong ay bahagi. Ito po yun. Ayan, nilagay ko na po dito. Yung salvation, regalo. Para sabihin mo may bahagi ka, dapat nagdagdag ka, may contribution ka doon sa regalo. Pero kung tinanggap mo lang yon, wala kang bahagi, tinanggap mo lang yon. Kasi yung kaligtasan, gawa ni Kristo yon. Kompleto yon. Wala tayong pwedeng idagdag doon. Yun yung sakripisyo ng Panginoon sa cross, yung kanyang kamatayan. Hindi tayo pwedeng magdagdag doon. So yung pong pagtanggap natin, sabi nga ng ating fundamental beliefs, ay we can only receive it. Tinanggap lang natin siya pero hindi tayo nagdagdag doon. Wala tayong ambag. Kaya nga yung illustration po natin, itong pagtanggap na ito ay hindi natin bahagi. Hindi siya meritorious. Pero kung ang tanong ay may gagawin ba tayo, pwede. Kaya lang hindi yun ambag. Ano po? Kasi may action din naman talaga tayo eh. Aattend tayo doon sa crusade, ganito, ganyan. Pero, huwag tayong malilito, hindi mo yun bahagi. Okay?
Sabi nga ni Brother Gomer, makakatanggap ka ba kung walang binigay sa'yo, pati nga buhay natin, hindi atin. O ito pong talata natin, Roma 3:28. Kaya nga, maipapasya natin ang tao ay inaaring ganap sa panampalataya na, sabi dito, nahiwalay sa mga gawa ng kautusan. In short, yung ating pong nasa fundamental beliefs, biblical. Siguro, para hindi masaktan yung iba, mambihira naman. Di talaga nila matanggap eh. Meron tayong action. Meron tayong galaw na gagawin. Pero wag natin siyang gawing bahagi kasi napapanis tuloy yung biyaya. Kasi parang ginawa nating meritorious, parang ang kaligtasan, bunga ng ating gawa. Doon po nagiging masama yung gawa. Kasi naging, sabi nga doon sa ating message kanina, ano na yun? Pagtitiwala mo sa sarili mo, kaya mo ginagawa yon, hindi na kay Kristo. Self-righteousness, hindi po righteousness by faith. Ayan. Okay, ganito yun. Yan yung dalawang naglalaban. Okay? Tayo ho ay may ilaw kasi binuhay yung switch. Tama ho ba o hindi mali? Yung switch na yon, yun yung decision natin. May dalawang school of thought na naglalaban dito. Una, Calvinist. Pangalawa, Arminians. Ang Calvinist, maliligtas yung tao sa kapangyarihan ng Diyos. Okay? Nagbigay ka ng regalo, gagawin lang ng tao tumanggap. Paano kung ganito? Pakilagay nga sa board, 2:1 ng Ephesians. 2:1 ng Ephesians. At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay pa dahil sa inyong pagsalangsang. Ito yung regalo ko. Balikan ko ibinigay ko, pumunta ako sa sementeryo, binigyan ko yung isang patay. Makatatanggap, hindi. Makatatanggap, hindi. Useless yung regalo. Dahil hindi natanggap Tama ba o hindi mali? Di ba? Kaya lang nagkakaroon ng maganda yung regalo dahil buhay. Ano ibig ko sabihin mga kapatid? Diyan naglalaban. Sabi nila, ang tao ay sa sovereignty of God maliligtas. Yun ang laging idinidiin. Ito namang isa, Arminians, ang sabi rito, dapat gumawa ka ng gumawa para ka maligtas. Paano nga makagagawa? Patay nga. Paano makatatanggap? Patay nga. Ang turong ito, tinatawag itong total depravity. Deprived. Ano po yon? Hindi makaka-response yung tao. Diyos ang gagawa lahat. Okay? Hindi ho tayo nagsusubscribe doon. Bilang mga Seventh-day Adventists, we believe in the birth sin. Ano yon? Hindi total yung deprived. Nung ipanganak tayo sa isang mundong makasalanan, nabahiran yung ating kalagayan. But not totally. Nakuha ho natin mga kapatid? Yung free will natin, yung freedom of choice, karapatang mamili ay nasa atin pa rin. Okay? Bago ka makasunod ng pananampalataya, ang gagawin mo muna, pipili ka. Talata 6:16 ng Roma. Ganito ang nakalagay. Hindi baga natin nalalaman na kung kanino natin inihahandog ang ating mga sarili na pinakaalipin upang tumalima ay kayo'y alipin ng inyong tinatalimahan? Kapag inihandog mo ang sarili sa Diyos, ikaw ay hindi na tumatalima sa kaaway. Kaya nagkasala si Eva at Adan sapagkat mas pinili nila na ihandog ang sarili nila sa kaaway kaysa sa Diyos. Kaya yung sin ay condition sapagkat nasa condition na sila noon na wala sa Diyos. Ang point ko rito, kung hindi natin pinili ang maligtas, hindi tayo maliligtas. Tayo yung switch. Ang lahat, anumang gawin ng Diyos, kung ayaw ng tao, walang magagawa. Di ba? Bago ka magkaroon ng pananampalataya, pipili ka muna. Anong sabi sa John 3:16? Ang sinumang pumili sa Kanya. So pag pinili mo, automatic, pasok na lahat. Lahat. Nag-uumpisa sa switch. Yung switch na yan, ibinigay ng Diyos yan bago pa magkasala. Hindi nga lang natin nagamit sapagkat wala yung direkta
ng Holy Spirit. Ngayon, yung switch na yan, magagamit natin kung makakakita ng Holy Spirit. 2:4 ng Roma. Basa. Sabi rito, o hinahamak mo ang kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ang siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Hindi mo alam pag pinakitaan ka ng merito ng Diyos, ng Holy Spirit, ng kanyang gawain, hindi mo nalalaman na nagsisisi ka na, nagre-response na, kasi nga pinili mo na eh. Pero kahit anong gawin ng Diyos, kahit anong pagsisikap na gawin niya, kung ayaw mo, wala pong magagawa ang Diyos. Kasi iginagalang ng Diyos ang pasya ng tao. Sa atin po bilang Seventh-day Adventist, kaya ka naligtas dahil pinili mo ang maligtas. Kaya kung mapahama ka, ikaw ang may problema, hindi ang Diyos. Sa kanila, pag ang tao naligtas, okay. Pero pag hindi naligtas, kasalanan ng Diyos. Yun po yun. So, dito sa atin, mga kapatid, yung question na meron bang bahagi ang tao o walang bahagi yung tao, ang sa akin, kapag umiral na yung free will, lahat ng bagay na ito, papasok na. Kaya nga sabi doon, yung acceptance ay hindi pa rin yun sa tao. Dahil yun, kasama na yun doon. Pag pinili mo siya, dire-diretso na yun sa buhay mo, mga kapatid. Okay? Maliwanag po yan, ha? Okay. Okay. Thank Kaunti you. na lang siguro. Illustration na lang po itong babanggitin ko, mga kapatid, kasi ginamit ni Brother Rocky yung ilaw. Okay? So, ang illustration natin sa ilaw, ang ilaw ay hindi naging ilaw nung switch on siya. Ano? Dati na siyang ilaw. Switch lang, lumiwanag. Hindi siya naging ilaw nung lumiwanag. Ilaw na siya. Wala lang siyang sindi. So, yun po yung function ng Diyos sa buhay natin. Yung puno ng mangga, hindi siya naging puno ng mangga nung namunga siya ng mangga. Kaya siya namunga ng mangga kasi mangga siya. Ibig sabihin sa tao, kaya po tayo nakakagawa, hindi dahil sa para tayo maging ligtas. Kundi ligtas na, kaya tayo gumagawa ng mabuti. So, yun po yung ating illustration doon, mga kapatid. Okay. So, Ganito mga kapatid, no? Panguli, para makinig lang po tayo, ha? Ito. Ang biyaya mula sa Diyos. Tama po. Pananampalataya mula rin at regalo sa Diyos. Tama po. So tingnan nyo, lahat ng ingredients, lahat ng sangkap ng kaligtasan, talagang lahat ang Diyos ang kaloob, ha? Biyaya, pananampalataya, regalo ng Diyos. Pati pagsisisi, galing pa rin at kaloob sa Diyos. Basahin nyo po sa Gawa 5:31. So lahat ng ito kaloob ng Diyos. Tanong, asan ang merit mo doon? Wala. Ha, mga kapatid? Wala talaga tayong merit. At yun po ang stand. Kung ang tanong stand natin, wala tayong merit. Justification, sanctification, lalong-lalo na ang glorification. Okay? Pero yung tinatawag na freedom of choice, inaaral po talagang kinakailangan gamitin natin in favor of God. Pero lahat ng merit, maliwanag, wala kahit katiting mula sa atin. Lahat ibabalik natin sa Panginoon. Isa lang ang meron tayo. Freedom of choice. Free will. Yun lang mga kapatid. Kaya sana gamitin natin para sa in favor of God.